King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 149. Scarlet Moon Demonic Cave, Ikalawa. Ang Silver Stripe Blood Corpse ay dahan-daang tumayo mula sa tuyong lawa na parang isang taong binuhay na muling binuhay. Kasabay nito ang paglabas nito ng nakakagigil na aura. Weng! Ang buong kuweba ay nagsimulang manginig, na parang napakalakas ng masamang enerhiya. Si Hwang Yun at ang iba ay hindi makahinga at hindi nila naisip na lumaban. Patawarin mo ako, sir. Si Hwang Yun, sa pinakaharap, ay lumuhad sa lupa sa takot. Hwang Yun. Gaano ka maglakas loob na lumuhad sa isang demonyo? Si Shuren at ang tatlo pa ay nakaramdam ng hiya at panlalamig. Sumuko na ang pinuno na naging dahilan ng pagbagsak ng kapangyarihan ng kanilang grupo. Lumuhad si Hwang Yun sa lupa upang humingi ng tawad sa Silver Stripe Blood Corpses at hindi siya tumugon sa pagmumura ng ibang mga kabataan. Laging tumatayo sa mas malakas na panig, ito ang batas ni Hwang Yun. Narinig niya ang tungkol sa Scarlet Moon Demonic Religion at maaaring patayin sila ng sinumang miyembro ng mababang klase. Higit pa rito, ang tono at aura ng Silver Stripe Blood Corpses ay parang may hawak itong mataas na awtoridad sa loob ng relihiyon. Ang sinumang may mataas na awtoridad sa demonic religion ay madaling makasira ng isang angkan tulad ng Broken Moon Clan. Hahaha. Mga brats, itong ginoo dito ay isa sa 108 protectors ng Blood Corps Subdivision. Kung sumuko kayo ngayon, maaari kayong magkaroon ng maliit na pagkakataong mabuhay. Muling lumitaw ang brutal na makha ni Xing Chen mula sa sulok. Binabati ni Hwang Yun si Lord Protector at handang paglangkuran siya. Lumitaw si saya sa mukha ni Hwang Yun habang ang huli ay nakayuko na nagpapakita ng kanyang katapatan. May tila 12 division at 108 subdivision sa buong relihiyon na minsan ay halos kontrolado ang kontinente. Anumang subdivision ng 108 subdivision ay maaaring sirain ang 13 bansa, kahit na ang 2 iba pang malalaking bansa ay hindi makakalaban. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang isang subdivision. At ang Silver Stripe Blood Corps ay ang Blood Corps Protector, isang ranggo lamang sa ibaba ng Subdivision Leader. Ilang daang taon na ang nakalipas, kahit ang Broken Moon Clan Master ay kailangang makinig sa kanya. Ano ang dapat nating gawin? Natarante si Shuren at tumingin siya kay Zhao Fang. Hindi niya alam kung bakit niya tatanungin ang isang mata na asher na buhok na ito. Mula sa simula ng misyon hanggang ngayon, si Zhao Fang lamang ang may kalmado at tahimik na ugali, na naging sanhi ng paghanga sa kanya ng iba. Dahil sa kanya kaya nakaligtas ang grupo hanggang ngayon at nakapasok sa Scarlet Moon Demonic Cave. Sa kanilang 5, si Zhao Fang lamang ang nakakapagpapanatili ng kanyang kalmado. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang sinaunang aura sa loob ay sumanib sa malabong asher na dugo at hinaranggan ang presyon. Biglang inabot ni Zhao Fang ang balikat ni Lin Fan. Nang inag ang puso ni Lin Fan at naramdaman niya ang isang maliksi, malamig na true force na dumaan sa kanyang katawan at tumulong sa pagharang sa pressure. Tumingin siya kay Zhao Fang nang may pasasalamat at dahan-daang tumayo. Lin Fan na natalo niya ang takot sa kanyang puso. Tayo. Kinawayan ni Shuren ang kanyang kamay at pinatayo rin niya si Xiao San. Ngunit kahit na parehong bumangon sina Xiao San at Lin Fan, hindi pa rin sila makahinga dahil sa pressure ng Silver Stripe Blood Corps. Sa grupo, tanging si Hwang Yun lamang ang nakaluhod sa lupa at hindi siya nang ahas na bumangon, habang ang iba pang 4 ay nakabawi ng kaunting lakas. Mga kabataan, bakit hindi kayo yumukod sa Lord Protector? Gusto nyo bang mamatay? Bulalas ni Xing Chen nang makita niyang bumangon ang 4. Woo! Bahagyang ibinuka ng Silver Stripe Blood Corps ang kanyang bibig at isang mahinang huni ang lumitaw na ikinatakot ng lahat. Sa 5, 2 lang ang mabubuhay at magiging alipin ko. Ang iba ay lahat ay magiging hain ng dugo. Ang tinig ng Silver Stripe Blood Corpses ay umalangaw sa kuweba at ang mga ekspresyon ng 5 ay nagbago ng husto. Ito ay lalo na para kay Hwang Yun habang ang isang flash ng pagpatay na layunin ay lumitaw sa kanyang mga mata habang siya ay umiikot sa kanyang true force sa parehong oras. Hihihi, Leader Hwang Yun, kahit patayin mo kaming 3, mamamatay din ang 2. Tumunog ang mapanoksong boses ni Zhao Fang at tumigas ang pigiran ni Hwang Yun.
Pero hindi niya alam kung dahil ba sa nalaman ang plano niya o nagbabago ang isip niya. Tama iyan. Gusto lang ng demonyong ito na hatiin ang ating lakas, huwag kang magpapaloko dito. Bulalas ni Lin Fan. Nahaharap sa kamatayan lamang, kalmado si Zhao Feng at hindi siya naapektuhan ng Silver Stripe Blood Corps. Ang dakilang protector, ako, ay nagising na at kailangan ko ng mga tao. Gaano ka maglakas loob na usisin ako? Gusto mo na bang mamatay? Ang tinig ng Silver Stripe Blood Corps ay napuno ng layuning pagpatay at lamig. Naramdaman ng lahat na nanlamig ang kanilang puso. Hindi sila nagdududa sa layunin ng pagpatay sa Silver Stripe Blood Corps. Hindi nagtagal ay huminahon muli ang puso ni Huang Yun at naisip. Kung susuko ako, mayroon pa ring pagkakataon ng pag-asa. Pero kung hindi, walang pag-asa. Lord Protector, kung talagang may lakas ka, bakit hindi mo kami hulihin o patayin sa isang alon ng iyong kamay? Bakit kailangan mong magsalita ng marami? Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng at malamig na sinabi. Pagkatapos nitong sabihin, natigilan ang lahat. Sina Shu Ren, Lin Fan at Xiao San ay pawang matatalinong tao at naiintindihan nila ang ibig sabihin ni Zhao Feng. Walang alinlangan, ang bangkay na nasa harapan nila ay talagang mahina kung hindi ay hindi na ito mangangailangan ng sakripisyo ng dugo para mabawi ang kanyang lakas. At kung ang bangkay ay may kapangyarihan, maaari nitong patayin silang lahat sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang mga kamay. Sa katotohanan, ang Silver Stripe Blood Corps ay lumilikha lamang ng takot sa kanyang mga salita upang mabawasan ang lakas ng grupo. Ikaw. Ang Silver Stripe Blood Corps ay tumigas at ang kanyang ekspresyon ay naging yelo. Sa tingin mo ba ay wala akong kapangyarihan? Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, isang malamig na aura ng dugo ang bumalat sa kuweba, na nagpayanig sa mga bundok. Hahaha, ito lang ang mental energy mo, Lord Protector. Hindi ibig sabihin na malakas ang katawan mo. Ang matalim na mata ni Zhao Feng ay kalmado. Mula nang marating niya ang Ascended Realm, ang kanyang kaliwang mata ay nagkaroon ng kapangyarihan sa lugar ng enerhiya ng pag-iisip at ginamit lamang ng Silver Stripe Blood Corps ang kanyang mental energy, na mas malakas kaysa sa mga normal na cultivator sa 7th Sky. Higit pa rito, nakita rin ni Zhao Feng ang kahinaan nito. Ang aura noon ay tila yumanig sa mga bundok, ngunit iyon ay isang panlilin lang ng ilusyon ng enerhiya sa pag-iisip. Nakalulungkot na ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay tila may panlaban sa mga ilusyon. First Sky of the Ascended Realm. Paano ito posible? Bumungad sa mga mata ng Silver Stripe Blood Corpses ang kawalan ng paniniwala at gulat. Ayon sa kanyang plano, tatakutan niya silang lahat gamit ang kanyang mental energy at hahayaan silang lumaban hanggang kamatayan hanggang sa dalawa na lang ang nabubuhay. Gayunpaman, hindi inaasahan ng corpse na may game changer na tulad ni Zhao Feng. Ang huli ay natakot at nabigla sa bangkay sa simula. Ngunit pagkatapos niyang kumalma, nalaman ni Zhao Feng na mas marami ang mga pagkukulang sa kalaban. Hahaha, nagpapanggap ka lang. Tumawa si Shu Ren at ang iba ay nagpakawala ng hininga. Lahat sila ay matatalinong tao upang maging mga panloob na disipulo, ngunit si Zhao Feng lamang ang nagpapanatili ng kanyang kalmado. Ngayon ang isang bagay ay maaaring makumpirma, ang bangkay ay kagigising lamang at ito ay malubhang nasugatan, kaya ang lakas nito ay limitado. Hindi bababa sa wala siyang kabuwang lakas upang patayin ang mga ito, kaya't maaari pa ring lumaban ang 5. Bukod kay Huang Yun, na hindi pa rin alam kung ano ang gagawin, lumakas ang layunin ng labanan mula sa iba pang 4 at nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Kung siya lang, hindi niya magagawang talunin si Xing Chen at ang Silver Stripe Blood Corps. Ngunit kung magkakasama ang grupo, mas malaki ang tsansa na manalo. Mga walang alam na kabataan. Dahil ibinigay mo na ang iyong huling pagkakataon na mabuhay, kung gayon ang dakilang Lord Protector, ako, ay ang wawasak sa iyo. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ng Silver Stripe Blood Corpses at isang malabong purple na aura ang lumitaw mula sa kanya at nakaramdam ito ng kakilakilabot. Shua! Ang Silver Stripe Blood Corps ay kumislap at sumakay sa 5 kasama si Xing Chen na sumusunod sa likod. Gago! Gamulong pa atras si Huang Yun at sinubukan niyang bumalik kay Zhao Feng at sa iba pa. Gayunpaman, minamaliit niya ang bilis ng Silver Stripe Blood Corpses.
Ang bilis ng huli ay mas mabilis kaysa kay Xing Chen at malapit ito sa fourth sky ng Ascended Realm. Shoo! Ang mga kulay abong kuko ng bangkay ay hiniwa sa mga balikat ni Huang Yun. Napaungol si Huang Yun sa sakit habang ang isang siko ay nalaglag. Habang ang lason ng bangkay ay pumasok sa kanyang katawan. Tulungan mo ako. Sumigaw si Huang Yun at nagmakaawa kay Zhao Feng at sa mga kasamahan para sa tulong. Huminga ng malamig ang apat. Ang Silver Stripe Blood Corps ay mahina ngayon, ngunit mayroon pa rin itong nakakatakot na lakas. Ililigtas ko si Huang Yun at susubukan kong pigilan ang bangkay. Pumunta na kayo at tapusin ang ulo ng pamilya Xing. Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang Golden Stairs Bow at sinabi sa tatlo pa. Sina Shu Ren, Xiao San at Lin Fan ay tumingin ng malalim kay Zhao Feng bago tumalon kay Xing Chen habang pinapagana nila ang kanilang mga pamatay na galaw. Simple lang ang plano ni Zhao Feng, itoon ang kanilang firepower kay Xing Chen at tapusin siya, pagkatapos ay tumutok sa bangkay. Ngunit bago ito, may kailangang pigilin ang bangkay. Gayunpaman, maaari ba talagang pigilan ito ni Zhao Feng? Beng! So! Ilang gintong palaso ang kumislap patungo sa Silver Stripe Blood Corps. Ding! 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 Ang lahat ng mga palaso ay tumama sa kanilang target ngunit sa halip ay lumipad ang mga spark. Ang Silver Stripe Blood Corps ay bumagal lamang ng isang segundo dahil sa mga palaso. Nang inig ang puso ni Zhao Feng, ang lakas ng corpses na ito ay tiyak na nakakatakot kapag ito ay nasa tuktok nito. Sa sandaling ito, kahit na ito ay mahina, ang katawan nito ay malakas pa rin at kayang tiisin ang anumang pag-atake sa ilalim ng True Spirit Realm. Tulungan mo ako. Nawalan ng braso si Huang Yun at sinubukan niyang tumakas gamit ang mga pag-atake ni Zhao Feng bilang panakip. Huang Yun, kung gusto mo lang tumakbo, siguradong mamamatay ka. Samahan mo ako at pigilan siya. Hinayla ni Zhao Feng ang string ng kanyang Golden Stairs Bow at naglabas ng higit pang mga arrow habang sinasabi kay Huang Yun. Si Huang Yun ay isang elite sa Second Sky of the Ascended Realm at mayroon siyang mortal weapon na nagpapahintulot sa kanya na hamanin ang mga nasa Third Sky. Kung nakipagtambalan siya kay Zhao Feng, baka lumaban sila. Ngunit si Huang Yun ay labis na natakot at sumugod siya patungo sa labasan ng kuweba. Crack! Isang lilang liwanag ang kumislap at ang katawan ni Huang Yun ay napunit sa kalahati at tumigil ang pagsigaw ng huli. Nanlamig ang puso ni Zhao Feng at umiling habang bumantong hininga. Mukhang hindi talaga mapagkakatiwalaan si Huang Yun. King of Gods, Kabanata 150. Scarlet Moon Demonic Cave, 3. Hindi inilagay ni Zhao Feng sa kanyang mata ang pagkamatay ni Huang Yun, ngunit ang desisyon ng huli ay naging dahilan upang siya ay madismaya dahil si Huang Yun ay wala man lang lakas ng loob na lumaban. Ang kailangan lang gawin ng dalawa ay mag-aksaya ng oras at si Xing Chen ay papatayin ni Lin Fan, Xiao San at Shu Ren, na magbibigay daan sa kanila na labanan ang Silver Stripe Blood Corps, na nagbigay sa kanila ng 60% na pagkakataong manalo. May kasabihan. Hindi nakakatakot magkaroon ng parang gintong kaaway, ngunit nakakatakot sa malababoy na kasama. Sa sandaling ito, si Zhao Feng na lang ang natitira na nakaharap sa Silver Stripe Blood Corps. Ikaw na ang susunod. Ang Silver Stripe Blood Corps ay dinilaan ang kanyang mga labi at isang whirlpool ang lumitaw mula sa ilalim ng kanyang mga paa, na konektado sa dugo sa ibaba. Sa kabilang bahagi ng kuweba, pinilit ni Shu Ren, Xiao San at Lin Fan si Xing Chen sa isang desperado na sitwasyon. Ang ulo ng pamilya Xing ay nasugatan noon sa kagubatan at siya ngayon ay nahaharap sa nakatutuwang pag-atake mula sa tatlo at nasa bingit ng kamatayan. Biglang narinig ni Shu Ren, Xiao San at Lin Fan ang sigaw ni Huang Yun. Ibinaling ang kanilang tingin sa sigaw ni Huang Yun, nakita nila ang katawan ng huli na hiniwa sa kalahati at nanlamig ang kanilang mga puso. Hindi maganda. Brother Zhao. Hindi maiwasan ni Lin Fan na mag-alala para kay Zhao Feng, ngunit nasa kritikal din silang sandali dahil kailangan nilang patayin si Xing Chen. Nasa desperado na sitwasyon ang huli ngunit nagdikit ang ngipin at nanlaban. Alam ni Xing Chen na kailangan niyang kalagkarin ang laban hanggang sa mapatay si Zhao Feng ni Lord Protector, na magpapabago sa mga pangyayari. Ang taong nahaharap sa totoong panganib ay si Zhao Feng. Kaya ba niyang harapin ang Silver Stripe Blood Corps mag-isa?
G. Ang Silver Stripe Blood Corpse ay tumawa ng nakakatakot habang nakatayo ito sa blood pond ngunit hindi ito naapektuhan ni Zhao Fang. Iginuhit niya ang kanyang golden stairs bow at malamig na tumawa. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang magtagumpay? Nang matapos ang kanyang mga salita, binawi niya ang string ng golden stairs bow at lumitaw ang malamig at matalas na true force. Ito ay ang true force mula sa Heavenly Wind God Technique. So. Tatlong set ng tatlong palason na may matalas na Asher True Force ang bumuo ng isang tatsulok at tumilapon sa Silver Stripe Blood Corpse ng napakabilis ng kidlat. Tatlong palaso ang lumipad sa mata ng bangkay. Napatalon sa takot ang huli at napapikit. Ding! 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 Ang mga palaso ay tumalbog mula sa mga talukap ng Silver Stripe Blood Corpse at ang mga spark ay lumipad sa lahat, ngunit ang bangkay ay hindi nasugatan. Hindi ito labas sa inaasahan ni Zhao Fang. Nakakasuklam na brat. Ang Silver Stripe Blood Corpse ay umatras ng ilang hakbang sa galit at pagkabigla. Ang tunay na layunin ni Zhao Fang sa iba pang dalawang set ng mga palaso ay ang tuhod at paa ng corpses. Ang kapangyarihan ng dalawang set ng mga arrow ay maaaring magbanta sa mga nasa third sky, na naging dahilan upang ang bangkay ay umatras ng ilang hakbang. Nangangahulugan ito na ang huli ay lumayo sa katawan ni Huang Yun. Ang whirlpool sa ilalim ng bangkay ay bigla ding naglaho ng sabay. Ang paghahain ng dugo ay pinigilan ni Zhao Fang. Ang layunin ng Silver Stripe Blood Corpses ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan at sipsipin ang dugo ni Huang Yun upang mabawi ang kanyang lakas. Kung ito ay isang normal na tao, ang kanilang dugo ay walang epekto sa bangkay. Ngunit si Huang Yun ay nasa peak second sky at maraming enerhiya ang nakapaloob sa kanyang dugo. Ang true force ng Heavenly Wind God Technique ay talagang kakaiba. Nag-isip si Zhao Fang habang hinihila at binitawan ang kanyang pana ng maraming beses, nagpakawala ng mga pag-atake sa bangkay. Ding! 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 Kinuha ng Silver Stripe Blood Corpse ang lahat ng tama at ito ay tumama kay Zhao Fang. Shua! Hinawakan ni Zhao Fang ang kanyang busog at naging maraming figure, na naghiwalay sa iba't ibang direksyon. Ignorant brat. Ang Silver Stripe Blood Corpse ay nanunuya ng makilala agad nito kung sinong figure ang tunay na Zhao Fang. Nang inig ang puso ng huli at hindi nagtagal ay naunawaan niya na kahit mahina ang bangkay, hindi siya kayang dayin ng kanyang illusion fish na paggalaw. Shua! Ang iba pang mga figure ay nawala habang ang tunay na katawan ni Zhao Fang ay naglabas ng berdeng kinang, na nagpapataas ng kanyang bilis. Crack! Nakaligtaan ang bangkay at nabasag ang pader sa malapit. Naabot ni Zhao Fang ang isang nakakatakot na bilis at siya ay kasing liksi ng isang isda. Siya ay ganap na nagpapalipat-lipat ng Heavenly Wind God Technique at sa ilalim ng kakaibang totoong puwersa, ang kanyang paggalaw ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Higit pa rito, ang kasanayan sa bilis ni Zhao Fang ay pinagsama sa illusion fish picture. Sa sandaling ito, ang bilis ni Zhao Fang ay kapantay ng mga nasa tuktok na third sky. Ang bangkay ay napalampas ng maraming beses sa isang hilera at napaungol, na lumikha ng isang ilusyon sa kanyang mental na enerhiya. Kung ibang tao, kahit na nasa fourth sky sila ng Ascended Realm, maaapektuhan pa rin sila. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Zhao Fang, na halos buong katatagan laban sa mga ilusyon. Lord Protector, mukhang kagigising mo pa lang at medyo sira na ang mga kalamnan mo. Kahit malakas ang katawan mo, limitado ang stamina mo. Bahagyang tumawa si Zhao Fang. Ayon sa kanyang plano, hanggat napatay si Xing Chen, maaari ring patayin ang Silver Stripe Blood Corpse dahil sasayangin ng apat ang enerhiya ng mga bangkay. Dahil hindi kita kayang patayin, papatayin ko muna ang tatlo. Sumilay ang pagiging tuso sa mga mata ng Silver Stripe Blood Corpses at lumingon ito kay Shuren at kasamahan. Hindi maganda. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang kalaban na kinakaharap niya ay isang halimaw na nabuhay ng daan-daang taon at may mataas na autoridad sa Scarlet Moon Demonic Religion. Paano ito magiging simple? Ang Silver Stripe Blood Corpse ay naglabas ng kanyang aura, na yumanig sa mga bundok at sumugod patungo kay Shuren at kasamahan. Nagpanik sina Shuren, Xiao Sun at Lin Fan, na nagbigay daan kay Xing Chen na makuha ang pagkakataong maging isang itim na blur na mabilis patungo sa exit ng kuweba. Si Zhao Fang ay may dalawang pagpipilian.
Patayin si Xing Chen o iligtas sina Lin Fan, Xiao Sun at Shu Ren. Ang kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Zhao Feng at pinili niya ang pangalawang pagpipilian. Agad niyang sinundan ang Silver Stripe Blood Corpse. Lightning Wind Palm. Ang tunog ng kulog at hangin ay bumalot sa buong lugar at pinayagan nito sina Shu Ren, Xiao Sun at Lin Fan na makatakas sa mga ilusyon ng mental energy. Pang! Nakipagsagupaan si Zhao Feng sa Silver Stripe Blood na bangkay. Naghiwalay ang dalawang figure at naramdaman ni Zhao Feng na namamanhid ang kanyang braso at gusto niyang samukan ng dugo. Masyadong malakas ang opensa ng Silver Stripe Blood Corpse, malapit ito sa fourth sky ng Ascended Realm. Mahinang lakas ng kidlat. Ang Silver Stripe Blood Corpse ay nakatayong hindi gumagalaw habang pinagmamasdan ang isang itim na marka sa kamay nito na nagpapagaling mismo. Labis na nagulat si Zhao Feng. Ang Lightning Wind Palm ay naglalabas ng ganoong kalaking kapangyarihan sa ilalim ng sirkulasyon ng Heavenly Wind God Technique. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Lightning Wind Palm ay ang pundasyon lamang at naglalaman ito ng kapangyarihan ng hangin habang ang Heavenly Wind God Technique ay may kaliwanagan mula sa unang 3 stances ng 4 na wind stances. Bukod doon, naramdaman ni Zhao Feng na ang kapangyarihan ng kidlat ay tila sumasalungat sa kapangyarihan ng Silver Stripe Blood Corpses. Brother Zhao, sabay nating papatayin ang bagay na ito. Ikinumpas ni Shu Ren ang kanyang Genius Sword at inatake ng pincer ang bangkay mula sa likuran, habang ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Lightning Wind Palm para umatake mula sa harapan. Napakalakas ng loob ng mga langgam na subukan at patayin ang dakilang Panginoon, ako. Tumawa ang Silver Stripe Blood Corpse dahil sa galit at pinunasan nito ang mga kuko nito, na nagbigay ng linya ng lilang liwanag na lumikha ng malalim na puwang sa lupa. Ding! Ding! Pew! Pang! Inatake ng 4 ang bangkay, ngunit ang huli ay kalmado at ito ay bahagyang nakataas. Shu! Parehong nagsimulang pumutok ang mga sandata ni Lin Fan at Xiao Sun. Tanging ang mortal na sandata ni Shu Ren ang ganap na maayos. Ngunit nang makipagsagupaan siya sa Silver Stripe Blood Corpse, ang espada ay halos maalis sa kanyang kamay. Wow! Si Shu Ren ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay nakikipagpalitan ng mga galaw na nakaharap ang bangkay. Si Zhao Feng ay hindi gaanong magaling. Ang kanyang mga organo ay nasugatan at siya ay bahagyang nasugatan. Pinoprotektahan din ng Silver Wall Technique ang mga bahaging ito. Malakas ang kanyang mga pag-atake at maaari nilang banta ang mga nasa third sky ng Ascended Realm, habang ang Lightning Wind Palm ay maaari ding kontrahin ang kalaban. Ngunit hindi nila nagawang harapin ang mga pag-atake ng Silver Stripe Blood Corpses. Sa sandaling ito, lahat ay nasugatan ng husto bukod kay Zhao Feng. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang galaw, napagtanto ng bangkay na mahirap si Zhao Feng at kaya niyang lumaban. Sa makatuwid, nag-concentrate siya sa iba pang 3. Ding! Crack! Ang espada ni Lin Fan ay nabasag ng bangkay at ang una ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Tinamaan din si Xiao Sun ng isang purple na ilaw na nagpa-atres sa kanyang katawan at lumitaw ang isang sugat sa kanyang balikat. Ang lakas ng labanan ng dalawa ay nasa second sky ng Ascended Realm ngunit naipadala sa paglipad sa isang kisap mata. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay sobrang solemna. Napakahirap talunin itong Silver Stripe Blood Corpse dahil si Shu Ren at ang iba pang dalawa ay hindi kasing galing sa kanya sa mga tuntunin ng opensa, bilis, depensa. Wala rin silang kakayahang hindi maapektuhan ng mga ilusyon. Umalis na kayo, pipigilan ko siya. Desididong sinabi ni Zhao Feng. Brother Zhao, mag-ingat ka rin. Hinayla ni Lin Fan at ng dalawa pa ang kanilang pagod na katawan patungo sa labasan ng kuweba. Alam nila na si Zhao Feng lamang ang maaaring makipagpalitan ng ilang galaw sa bangkay at sila mismo ang makakahadlang. Lightning Wind Palm. Burning Wind Stance. Habang umalis si Lin Fan at ang iba pa, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang pinakamalakas na pag-atake para pigilan ang Silver Stripe Blood Corpse. Ngunit dahil sa inaasahan, hindi sila napigilan ng Silver Stripe Blood Corpse. Sa halip, isang masamang ngiti ang lumitaw. Huli na ang lahat, mananatili kayong lahat dito ngayon. Tumigil si Zhao Feng at naramdamang may mali. Plop! Si Xiao Sun, nakakaubos lang ng 10 yarda, ay walang magawang bumagsak sa lupa. Brother Xiao.
Sina Lin Fan at Shu Ren ay parehong itinaas si Xiao San at nakita nilang may lumitaw na itim na linya sa katawan ng huli, na nagpalamig sa kanyang katawan. Lahat kayo nahawa na sa lason ng bangkay ko. Kahit wala akong gawin ngayon, mamamatay pa rin kayong lahat. Tumawa ang Silver Stripe Blood Corps at hindi na umatake. Plop! Agad na nanlamig ang katawan ni Lin Fan at agad siyang bumagsak sa lupa. Nagsimulang manginig si Shu Ren at nagawa niyang tingnan si Zhao Feng ng isang beses bago bumagsak sa lupa. Lason ng bangkay. Kailan tayo nakakuha ng lason sa bangkay? Nanlamig ang puso ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang malamig at malamlam na enerhiya na kumalat patungo sa kanyang mga organo. Napatigil ang lason ko sa pagdaloy ng dugo. Kapag huminahon na ang dugo mo, kakalat ang lason sa katawan mo at sa loob ng 3 araw, magiging zombie ka na. Dinilaan ng Silver Stripe Blood Corps ang mga labi nito at tumawa ng masama. Zombie. Si Zhao Feng ay nagbigay ng malamig na sinop. Halatang alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sandaling ito, dahan-daang pumikit si Shu Ren at ang dalawa pa at nawalan ng malay. Baka pagod na pagod sila sa laban o kumalat na ang lason sa buong katawan nila. Paano ka, isang tao sa First Sky of the Ascended Realm, ay may higit na panlaban sa lason ng bangkay kaysa sa kanila? Sabi ng Silver Stripe Blood Corps, labis na nagulat dahil si Zhao Feng ay nakatayo pa rin doon, hindi nasaktan. King of Gods, Kabanata 151. Kapangyarihan ng Bloodline. Isang hininga. 2 hininga. 3 hininga. Tahimik na nakatayo si Zhao Feng sa kinaroroonan niya at walang palatandaan ng anumang abnormalidad. Ang Silver Stripe Blood Corps ay naghintay ng buong 10 paghinga, ngunit walang nangyari kay Zhao Feng. Bagkus ay lalong namula ang mukha ng huli. Paano ito naging posible? Ang pagkabigla ay lumitaw sa mukha ng Silver Stripe Blood Corpses. Kahit na nakatulog ito ng ilang daang taon at hamina ang lakas nito, madali nitong matatalo ang mga cultivator sa ilalim ng Fourth Sky of the Ascended Realm. Ngunit si Zhao Feng ay nakatayo sa harapan nito, hindi nasaktan. Sa katotohanan, nang kumalat ang lason ng bangkay sa buong katawan ni Zhao Feng, umikot ang asher na dugo sa kanyang katawan at agad na nawasak ang lason. Para sa natitirang oras, inilipat ni Zhao Feng ang kanyang True Force para pagalingin ang kanyang sarili. Mukhang lason ng bangkay na ito. Hindi kapanipaniwala ang pakiramdam ni Zhao Feng. Ang malakas na lason ng bangkay ay parang yelo sa nagliliyab na araw nang ito ay sumalubong sa asher na dugo. Anong klaseng pambihira ang brat na ito? Ang mga balintataw ng Silver Stripe Blood Corps ay nagkontrata at iba't ibang emosyon ang bumungad sa mukha nito. Isa itong halimaw na nabuhay ng daan-daang taon at di nagtagal ay tumawa ng masama. Bata, kahit na kaya mong kontrahin ang lason ng bangkay, sa tingin mo hanggang kailan ka tatagal laban sa akin ng mag-isa? Ang labanan noon ay nagpatunay sa lahat. Kahit ang 5 magkasama ay hindi nanalo. Kung ganon, tingnan natin. Bulong ni Zhao Feng habang walang ekspresyon na tinanggal ang eye patch. Eye patch. Napagtanto lang ng bangkay na isang mata lang ang ginamit ni Zhao Feng noon. Matapos tanggalin ang eye patch, lumitaw ang isang Asher Eye. Tila mayroong isang napakalalim na kailaliman sa loob nito. Yung mata. Nanginig ang puso ng bangkay at tumitig ito sa mata ni Zhao Feng, na parang naaakit ng kailaliman. Isang pares ng dugong pulang mata ang nagsalubong sa isang purong Asher na mata. Ang lakas ng mental energy ay dumaan sa hangin at ang Silver Stripe Blood Corps ay parang hiniwa ng kutsilyo ang mga mata nito, na agad nadurog sa sarili nitong mental energy. Nangangahulugan ito na kahit na ang bangkay ay may isang tiyak na halaga ng kalamangan, sa mga tuntunin ng mental na enerhiya, ito ay sinalungat ni Zhao Feng. Napakalakas. Anong kakaibang kapangyarihan? Pinigilan ni Zhao Feng ang pananabik sa kanyang puso. Sa wakas ay nahayag na ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Sa sandaling ito, napunta sa Enhanced Vision Mode ang kaliwang mata. Nakikita ni Zhao Feng ang hangin, alikabok, mga particle at liwanag. Nakikita pa niya ang mga organo ng Silver Stripe Blood Core. Ang talas ng kaliwang mata ay nakakakita pa sa bato at ang simpleng pag-scan sa lugar ay nagbigay daan kay Zhao Feng na makahanap ng maraming mahahalagang kayamanan. Ang mga damit ng Silver Stripe Blood Corps, ang singsing sa hinlalaki nito at mga bagay na nakatago sa isang bag.
Pakiramdam niya ay may kapangyarihan siyang kontrolin ang lahat. Ang Silver Stripe Blood Corps ay nagbigay ng malamig na sinok. Kahit papaano, bigla niyang naalala ang araw na nakilala niya ang Scarlet Moon Patriarch ilang daang taon na ang nakalilipas. Kahit protector siya ng isang subdivision, minsan lang niya nakita ang Patriarch. Ngunit hinding-hindi niya makakalimutan ang pares ng mata. Sa sandaling ito, muli niyang naramdaman ang parehong pakiramdam. Lightning Wind Palm. Ang figure ni Zhao Fang ay sumugod at itinutok ang kaliwang bahagi ng dibdib ng mga bangkay na may mas mabilis, mas tumpak na kapangyarihan. Paano? Paano niya nalaman kung saan ako nasaktan ng husto? Ang puso ng Silver Stripe Blood Corps ay nanginag. Ang parehong galaw, parehong true force, na ginamit ng parehong tao ay may ganap na kakaibang kapangyarihan. Pakiramdam ni Zhao Fang ay pumasok siya sa isang bagong antas kung saan ang bawat galaw ay tumaas at may lakas. Ang mga bahaging inatake niya ay ang mga lugar din kung saan nasugatan ang Silver Stripe Blood Corps noon. Boom! Nakipagsagupaan si Zhao Fang sa Silver Stripe Blood Corps. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Lightning Wind Palm ni Zhao Fang ay sumunod sa isang tiyak na landas at dumiretso ito patungo sa malubhang nasugatang puso ng bangkay. Teng! Teng! Hindi nagtagal ay naghiwalay ang dalawang figure. Sa ilalim ng pagkakaiba sa cultivation, si Zhao Fang ay napilitang bumalik habang kumukulo ang kanyang dugo. Ang ekspresyon ng Silver Stripe Blood Corps ay kapansin-pansing nagbago, gayunpaman ito ay parang nawala. Burning Wind Stance. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Heavenly Wind God Technique, na bumalot sa kanya ng bola ng nagliliyab na apoy. Kaliwanagan lang, pero parang pagsabog ng bulkan. Sa sandaling iyon, tumaas ang temperatura at tila pinipiga ang hangin sa limitasyon nito. Ang kapangyarihan ng Burning Wind Stance ay kapantay ng Lightning Wind Palm. Ngunit mas naintindihan ni Zhao Fang ang hangin at nagbigay daan ito sa kanya na bantaan ang mga nasa third sky of the Ascended Realm kapag ginamit niya ang Heavenly Wind God Technique dito. Pa! Beng! Isang magulong putok ang tumunog at ang isang airwave ay tinangay ang lahat sa isang 10 yarda na radius at niyanig ang kuweba. Muling nahati ang figure ni Zhao Fang at ng Silver Stripe Blood Corpses. Brat, pwede kang umalis, pero ibigay mo sa akin ang ibang bata para sa blood sacrifice. Huminga ng malalim ang Silver Stripe Blood Corps at tuluyan itong napaatras. Matapos matulog ng daan-daang taon, ang lakas nito ay bumagsak ng husto, kahit 120 ng pinakamataas na lakas nito. Ang katotohanan na ito ay malubhang nasugatan ay nagpalala pa ng sitwasyon. Maaari kang lumabas ng kuweba at iwanan ang singsing pati na rin ang bag at hahayaan kitang mabuhay. Isang matalim na afterglow ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang habang siya ay sumagot. Ring. Bag. Nililigawan mo si kamatayan. Huminto muna ang Silver Stripe Blood Corps, pagkatapos ay napaungol ito sa galit at galit nang lumitaw ang isang lilang apoy sa palad nito. Tinitigan ni Zhao Fang ang lilang apoy sa kamay ng Silver Stripe Corps na may natigil ang ekspresyon. Tila, kapag naabot ng isa ang True Spirit Realm, maaari nilang i-condense ang sarili nilang Origin of Life True Flame, na siyang asensya ng enerhiya. Siyempre, ang Silver Stripe Blood Corps ay malubhang nasugatan at hindi nito mapawi ang True Flame nito, ginagamit lang nito ang natitirang enerhiya sa katawan nito. Sira. Tumawa ng malupit ang Silver Stripe Blood Corps at naging blur ito habang humahampas sa ulo ni Zhao Fang. Dahil sa nakakatakot na kapangyarihan, tumalon ang puso ni Zhao Fang. Burning Wind Stance. Bulalas ni Zhao Fang nang lumabas ang asher na dugo sa kanyang katawan at sumanib sa kanyang Heavenly Wind True Force. Ang kanyang kapangyarihan, pandama at enerhiya ay tumaas ng husto. Ang orihinal na Heavenly Wind True Force ay mahimalang umabot sa isang bagong antas at sa sandaling itinulak ang palad, halos makita ng isang tao ang asher na apoy na sinusunog ang lahat ng nasa daanan nito. Bam! Ang lilang apoy sa palad ng Silver Stripe Blood Corpses ay tumagal lamang ng kalahating hininga bago ito napatay. Teng! 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 Ang bangkay ay umatras ng hakbang-hakbang at tinitigan ang kulay asol na dugo na umiikot kay Zhao Fang nang may pagkabigla at takot. Dugo ng sinaunang. Boom! Biglang sumabog ang asol na apoy at pinalipad nito ang bangkay. Malakas na nontog ang bangkay sa pader na naging dahilan ng bahagyang panginginig nito. Wow!
Ang Silver Stripe Blood Corpse ay nagluwa ng isang subo ng dugo dahil sa parehong mga sugat habang nakatingin ito kay Zhao Feng na may natigil ang ekspresyon. Bloodline of the Ancient, Asher Eye. Saang lahi siya galing? Kailan nagkaroon ng puro sinaunang bloodline ang Asher Continent? Sinaunang bloodline. Ang Asher na dugo sa paligid ng katawan ni Zhao Feng ay dahan-daang bumalik sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay tinatawag na Bloodline of the Ancient. Sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata, madaling makontrol ni Zhao Feng ang kapangyarihang ito at kapag ito ay sumanib sa Burning Wind Stance at Heavenly Wind God Technique, ito ay nakakatakot. Maaaring kumpirmahin ni Zhao Feng na ang paglipat noon ay malubhang nasugatan ang Silver Stripe Blood Corpse. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay i-conserve ang kanyang lakas. Ignorante na bata, parang wala ka pa ring alam sa yaman na nasa katawan mo. Ang Bloodline of the Ancient ay isa sa pinakamalakas na bloodline. Nakuha ng Silver Stripe Blood Corpse ang sarili mula sa dingding. Bloodline power. Kung gayon bakit ang clan ay nagbabanggit lamang ng talento na may spiritual na katawan at hindi bloodlines? Bulong ni Zhao Feng na may pagkamausisa. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga bloodline? Kahit na ang pinakamahina, karamihan sa mga buwarang bloodline ay maihahambing sa isang peak-grade spiritual body at halos walang paraan para sukatin o subukan ang isang bloodline bago ito magising. Mapanuksong ngumiti ang Silver Stripe Blood Corpse. Hindi nakapagtataka. Dahan-daang pinaikot ni Zhao Feng ang kanyang True Force at ang kanyang Asher Blood, naghahanda na muli sa pag-atake sa bangkay. Brat, tumigil ka. Kahit na gamitin mo ang iyong bloodline power, ang pinakamagagawa mo ay ang mamatay kasama ako. Ang pagiging mapagpasyahan ay sumilay sa mga mata ng Silver Stripe Blood Corpses. Kung talagang pinilit ni Zhao Feng ang bangkay sa isang desperado na sitwasyon, ang huli ay maaaring gumamit ng hindi mahuhulaan na mga galaw. Malubhang nasugatan ka at hindi ka kasing bilis ko. Kung paunti-unti tayong mag-aaway at mag-aaksaya ng lakas, mas malaki ang tsansa na mamatay ka kaysa sa akin. At saka, nasa teritoryo tayo ng Broken Moon Clan. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Ang Silver Stripe Blood Corpse ay huminto ng isang segundo bago nagngangalit ang mga ngipin nito. Kung walang kahihiyang sasayangin ni Zhao Feng ang kanyang lakas, maaari talaga siyang mamatay. Brat, anong gusto mo? Galit na sabi ng Silver Stripe Blood Corpse. Iwanan ang singsing sa iyong kamay at ang laman ng bag. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kasing talas ng kutsilyo na nakikita nito ang lahat ng sikreto ng bangkay. Maaari niyang matukoy kung aling mga bagay ang pinakamahalaga sa kuweba. Maaari mong makuha ang lahat ng iba pa, ngunit ang singsing na ito ay ang bagay ng pagkakakilanlan ng isang protector. Kahit na kunin mo ito, ang mga gamit ay limitado at ang iba ay papatayin ka para dito. Pinigil ng Silver Stripe Blood Corpse ang galit sa puso nito. Kailan siya pinilit sa ganoong sitwasyon ng isang langgam sa First Sky of the Ascended Realm. Pero kung iisipin, ang kalaban ay may bloodline ng Ancient at isa siyang maswerteng anak ng langit, magiging kababalaghan siya mamaya. Dahil dito, bahagyang gamaan ang pakiramdam ng bangkay. Naisip ni Zhao Feng na walang ganap na lakas, hindi niya dapat masyadong pilitin ang kalaban. Kaya naman tumango siya bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, ang Silver Stripe Blood Corpse ay naglabas ng isang bag na naglalaman ng ilang kristal na kulay ng dugo na mga table task, isang mapa ng balat ng hayop at isang sirang dugong espada. Nang ibigay ng bangkay ang mga gamit na ito, bakas sa mukha nito ang hindi pagnanais at pananakit. King of Gods, Kabanata 152. Tagumpay. Tiningnan ni Zhao Feng ang mga samsam sa digmaan sa harap niya. Mga table task ng dugo, mapa ng balat ng hayop, espada ng dugo. Ngunit hindi niya hinayaang umalis kaagad ang Silver Stripe Blood Corpse at halatang alam ng huli ang kahulugan ni Zhao Feng. Ito ang mga blood essence pills na nilikha mula sa daan-daang mga cultivator sa ikapitong antas ng Consolidated Realm o mas mataas, 4 na cultivator sa Ascended Realm at 10-10 iba't ibang kakaibang halaman. Ito ay may tiyak na epekto para sa mga nasa ilalim ng Third Sky ng Ascended Realm. Kasabay nito, maaari nitong matuno ang lason sa katawan ng iyong mga kaibigan. Paliwanag ng Silver Stripe Blood Corpse. Tumingin si Zhao Feng at nakitang mayroong 4 na perpektong table task.
Mahirap isipin na ang maliliit na bagay na ito ay nilikha ng daan-daang buhay, ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nanlamig ang kanyang puso. Bakit hindi mo kinain ang mga ito at mabawi ang iyong lakas? Nagdududang tanong ni Zhao Fang. Mapait na ngumiti ang bangkay. Ang mga blood essence pills na ito ay nakakaapekto lamang sa mga nasa ilalim ng third sky ng Ascended Realm. Ang Great God, ako, ay nangangailangan lamang ng ilang higit pang mapagkukunan upang gawing mas mahusay ang blood jade pills, na isang bagong antas. Ngunit ngayon ang lahat ng ito ay sa iyo. Nang marinig ito, naamoy ni Zhao Fang ang blood essence pill at agad siyang naging disdain. Ang pamamaraan ng pagpino ng blood essence pills ay talagang isang kalokohan. Bagaman ang tabletang ito ay maaaring mapabuti ang paglilinang ng isang tao sa maikling panahon, ito ay magdudulot ng mga nakatagong pinsala sa katawan. Si Zhao Fang ay bihasa sa paggawa ng tableta. Ang patanjin lamang at paghipo sa mga table tasks lamang ay nagpapahintulot sa kanya na mahulaan ang mga katangian. Huminto ang Silver Stripe Blood Corps. Hindi niya akalain na ang makulat na brat na nasa harapan niya ay malalaman kung paano gumawa ng mga table tasks at kutsain ang kanyang diskarte sa pagpino ng sabay. Ignorante na bata. Wala akong anumang mga item upang lumikha ng mga tabletang ito. Napakahusay nila. Halos mabaliw na ang Silver Stripe Blood Corps. Kailan pa ito kinukutsa ng ganoong brat? Lalo na kapag ang forte nito ay paggawa ng tableta. Ang isa ay maaaring lumikha ng mga table tasks ng walang pilferness. Tiningnan ni Zhao Fang ang Silver Stripe Blood Corps na may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mapa ng balat ng hayop na ito ay hindi kumpleto, ngunit mayroon itong mga koneksyon sa isang misteryosong kayamanan. Pinag-aralan ko ito ng 10 at 10 taon na walang pakinabang, kaya hindi mahalaga kung ibigay ko ito sa iyo. Nagpatuloy ang Silver Stripe Blood Corps. Nakita ni Zhao Fang na ang mapa ay hindi kumpleto at ang pagguhit ay parang isang maze, mahirap hanapin ang tunay na landas. Shua. Kumislap ang kaliwang mata niya at kinopya sa isip niya ang laman ng balat ng hayop. Ang huling bagay ay ang kulay dugong sirang espada. Ang paghawak lang sa espada ng bahagya ay nanlamig ang puso ni Zhao Fang at nakaranas ng malakas na hangarin sa pagpatay, at ang hangarin na pagpatay na iyon ay halos mawalan siya ng malay. Sa huling sandali, ang kanyang kaliwang mata ay nagbigay ng malalim, sinaunang aura na pumipigil sa layuning pumatay. Nakakatakot na aura. Hindi matansya ni Zhao Fang kung anong grado ang armas. Bahagyang nadismaya ang Silver Stripe Blood Corps. Hindi niya akalain na si Zhao Fang, isang kabataan lamang sa First Sky of the Ascended Realm, ay kakayanin ang aura mula sa isang spiritual na sandata. Ito ay isang sirang spiritual grade weapon. Kung ito ay kumpleto, malapit na ito sa mataas na grado. Pero ngayon, low grade na lang armas at maaari lamang itong gamitin ng mga nasa True Spirit Realm o mas mataas pa. Ang Silver Stripe Blood Corps ay ayaw tumingin sa kulay dugong espada. Spiritual grade weapon. Malapit sa high grade. Nagulat si Zhao Fang dahil alam na niya kung anong grado ang armas. Ayon sa kanyang nalalaman, ang Broken Moon Clan ay mayroon ngang spiritual weapons ngunit sila ay malamang na low-grade spiritual weapons lamang at sila ay pinapahalagahan ng clan. Sa mundong ito, ang mga item ay nahati sa iba't ibang grado na mortal, spiritual, earth at sky. Ang mga espiritual na sandata ay teknikal na pinakamataas na kategorya ng mga armas na makikita ng isa sa kontinenteng ito at mayroon silang mapang wasak na kapangyarihan. Ang Genius Sword ni Shuren ay isa lamang low-grade spiritual weapon, ngunit nadagdagan nito ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang Golden Stairs Bow na mayroon si Zhao Fang ay kalahating mortal na sandata lamang. Ang mga mortal na armas ay mga mahalagang armas at ang middle grade o mas mataas na mga armas ay hindi matagpuan sa mga merkado. Sa kasamaang palad, ito ay isang grade weapon. Bahagyang nagsisi si Zhao Fang at wala siyang kasakiman o kagalakan sa kanyang puso. Ang isang spiritual weapon ay masyadong mataas para sa kanya at ito ay halos walang silbi. Kahit na nagamit niya ito, malamang nahigupin ng espada ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Higit pa rito, ang espadang ito ay hindi simple. Maaari itong sumipsip ng kamalayan ng mga tao.
Kung may pagpipilian si Zhao Fang, mas pipiliin niya ang isang buong mababang grade mortal weapon o kahit isang middle grade mortal weapon sa halip. Matapos matipon ang mga samsam sa digmaan, agad na sinundan ni Zhao Fang ang Silver Stripe Blood Corps. Nang ang huli ay lumagpas kay Lin Fan at kasamahan, isang piercing glow ang lumabas sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Inisip ng Silver Stripe Blood Corps na ang kapangyarihan ng sinaunang Bloodline ay talagang nakakatakot, anumang maliit na galaw na ginawa nito ay nalaman. Nagkaroon ito ng mga lumang pinsala pati na rin ang mga bagong pinsala, na naging dahilan upang ito ay lubhang mahina. Natatakot ito na papatayin ito ni Zhao Fang, kaya hindi ito gumawa ng anumang padalos-delos na paggalaw. Sinundan ito ni Zhao Fang hanggang sa marating ng bangkay ang pasukan ng kuweba. Bata, nasira mo ba ang array na ito? Biglang tanong ng Silver Stripe Blood Corps nang makita ang sirang array sa labas. Tama, ano pa ba ang sasabihin mo? Nakaharap sa Silver Stripe Blood Corps, naramdaman pa rin ni Zhao Fang ang matinding panggigipit sa kanya at hindi siya nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Ang kalaban ay isang halimaw na nabuhay ng daan-daang taon at naging protector sa Scarlet Moon Demonic Religion, na maaaring pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang mga kamay pabalik sa tuktok nito. Brat, ang iyong talento ay napakahusay para sa iyong clan. Kung mayroon kang interes, maaari kang pumasok sa Scarlet Moon Demonic Religion. Naniniwala ako na ang relihiyon ay muling magwawalis sa buong kontinente. Hindi at salamat, Palm. Pinutol ni Zhao Fang ang mga salita ng Silver Stripe Corpses. Ngunit hindi man lang nagulat ang huli at ito ay naging isang pulang figure habang mabilis itong lumabas sa kuweba at sumanib sa gabi. ZZ. Brat na pinangalan ng Zhao, ang Great God, maalala kita. Bago ito umalis, isang masamang tawa ang narinig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ngunit sa pag-aakalang makakahanap muna ang Silver Stripe Blood Corps ng isang lugar na mapagtatagwan, hindi ito lilito ng matagal. Higit pa rito, ito ay nasa mga teritoryo ng Broken Moon Clan at kung ang bangkay ay matatagpuan, ito ay papatayin ng pinagsama-samang 13 clans. Bumalik si Zhao Fang sa kuweba at pumunta kina Lin Fan at kasamahan. Ang tatlo ay lahat ay nakipaglaban sa matinding laban at sila ay pagod. Ang pagdagdag ng lason sa bangkay ay nagpahimatay sa kanila. Binuhat sila ni Zhao Fang at isinandal sa dingding. Brother Zhao, saan napunta ang bangkay na iyon? Si Lin Fan ay kahit papaano ang unang nagising. Sa sandaling ito, ibinalik ni Zhao Fang ang kanyang eye patch at siya pa rin ang katandaan, may isang mata na asher na buhok na kabataan. Ang mga lumang pinsala ng Silver Stripe Blood Corps ay bumalik sa kalagitnaan ng labanan at ito ay tumakas. Simpleng sabi lang ni Zhao Fang. Tiningnan siya ni Lin Fan ng malalim, ngunit wala siyang sinabi. Naalala niya ang isang asher-haired na kabataang nagtanggal ng kanyang eye patch na nakaharap sa bangkay bago siya nawalan ng malay. Kahit nanghihina siya, ramdam niya ang pagyanig sa labas. Higit pa rito, may mga palatandaan ng labanan sa malapit. Alam ni Lin Fan na ang labanang nagaganap habang siya ay nahimate ay hindi ganoon kasimple. Hindi nagtagal, parehong nagising sina Xiao Sun at Shu Ren. Kung mas malakas ang kalooban ng isang tao, mas mabilis silang nagising at si Lin Fan ang may pinakamalakas na kalooban. Pagkagising, kumalat pa rin ang lason ng bangkay sa buong katawan nila at sinubukan ng tatlo na kainin ang detoxification pills mula sa clan. Ngunit ito ay walang pakinabang. Malamang, huli na para tumawag sa clan para humingi ng tulong ngayon. Kailangan namin ng kahit ilang araw lang para makabalik sa Sky Moon Mountain. At nahawa na kami ng lason, na nagpapahirap sa aming makagalaw. Nawalan ng pag-asa at takot ang tatlo. Brother Zhao, kung hindi namin mahanap ang paraan para iligtas kami sa loob ng 3 araw, patayin kami. Si Lin Fan ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Kapag ang lason ng bangkay ay pumasok sa kanilang mga buto, sila ay magiging mga zombie na nawalan ng malay at sasalakayin nila ang anumang nakita nila. Brother Zhao, bakit hindi ka nalasan? Nagtataka na tanong ni Shu Ren. Siguro dahil iba ang katawan ko. Kumuha si Zhao Fang ng 3 blood essence na table task at iniabot ito. Ano ito? Sina Lin Fan, Xiao Sun at Shu Ren ay kinuha ang mga table task ng may pag-aalinlangan.
Ito ay ibinagsak ng Blood Corp Subdivision Protector nang ito ay tumakas. Sinuri ko ang mga nilalaman at maaari nitong i-diffuse ang iyong lason pati na rin ang pagtaas ng iyong paglilinang. Paliwanag ni Zhao Feng. Nang marinig ito, parehong nag-alinlangan sina Shuren at Xiaosan. Nang ahas ba silang kainin ang mga table tasks mula sa bangkay? Naniniwala ako kay Brother Zhao. Kung mamamatay rin lang naman tayo, bakit hindi natin subukan? Desididong kinain ni Lin Fan ang Blood Essence Pill. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang surge ng purong enerhiya mula kay Lin Fan. Epektibo talaga ang tabletang ito. Hindi lamang nito na-diffuse ang lason, pinapataas din nito ang aking paglilinang. Sabi ni Lin Fan at tuwang-tuwa siya. Parehong natigilan sina Shuren at Xiaosan. Agad nilang kinain ang mga blood essence pills at nalaman nilang maaari nga nitong i-diffuse ang lason. Ang blood essence pill na ito ay marahil isang tunay na spiritual pill at ito ay mas mahusay kaysa sa marrow cleansing pills. Tahimik na ininom ni Zhao Feng ang huling tableta. Alam niya ang tungkol sa blood essence pill. Bagamat maaari nitong mapataas ang paglilinang ng isang tao sa maikling panahon, hindi magiging matatag ang pundasyon kaya hindi magandang maabutin sila. Higit pa rito, ang Silver Stripe Blood Corps ay hindi gumamit ng pill furnace kapag pinipino ang mga ito, kaya hindi mataas ang kanilang standard. Kaya naman, bukas palad na nagbigay si Zhao Feng ng 3 para sa kanila na i-diffuse ang kanilang lason. Sina Shuren at ang kanyang mga kasama ay lubos na nagpapasalamat kay Zhao Feng at ang kanilang mga alitan noon ay nawala. Kung wala si Zhao Feng sa misyon na ito, maraming beses na silang namatay. Makalipas ang kalahating araw, ang lahat ay nagkalat ng lason sa kanilang mga katawan at ang malakas na enerhiyang panggamot mula sa tableta ng asensya ng dugo ay nagpapataas ng mga katangian ng kanilang katawan. Tinansya ni Zhao Feng na kakailanganin niya ng ilang araw upang maabot ang second sky ng Ascended Realm. Ang misyon na ito ay malamang na tumaas sa 4 na bituin. At saka, nakahanap din tayo ng stronghold ng Scarlet Moon Demonic Religion. Labis na nasa sabik si Xiaosan, parang nakikita na niya ang clan na labis siyang ginagantimpalaan. Nagtawanan ang lahat at hindi sila nakikiramay sa pagkamatay ni Huang Yun. Kung ganap nating makumplito ang misyon na ito, sa palagay ko dapat nating hulihin si Xing Chen. Iminungkahi ni Lin Fan. Simple lang yan. Si Zhao Feng ay lubos na nagtitiwala dahil alam niya na ang head ng pamilyang Xing ay malubhang nasugatan at hindi siya makakatakbo ng malayo. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, agad na umalis si Zhao Feng sa kuweba. Makalipas ang kalahating oras, ibinalik ni Zhao Feng si Xing Chen, na nasa kanyang huling hininga, pabalik sa kuweba. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkalaglag ng panga ng lahat. Masyadong mabilis iyon. Mahirap isipin kung anong uri ng mga kasanayan sa pagsubaybay mayroon si Zhao Feng. Sa totoo lang, kabisado na ni Zhao Feng ang buong layout ng pamilyang Xing bago siya pumasok sa lugar. At sa kanyang kaliwang mata, nakita niya ang mga bakas ng nagmamadaling yapot ni Xing Chen.